Noong unang panahon, sa isang tahimik na baryo, namumuhay ang mga bata na may respeto sa matatanda. Ngunit may isang batang matigas ang ulo, si Dino, na laging sumusuway sa kanyang ina. Dino, huwag kang akyat sa puno kapag hapon na, paalala ng kanyang ina. Baka mapahamak ka. Ngunit nagtaas lamang ng kilay si Dino at tumakbo palayo. Sa kabila ng babala, umakyat si Dino sa malaking puno sa dulo ng baryo. Wala namang mangyayari, sabi niya habang masayang naglalaro sa mga sanga. Habang siya'y nasa taas, isang matandang lalaki ang lumapit. Bata, bumaba ka na riyan, anya. Masama ang sumuway sa magulang. Ngunit tinawanan lang siya ni Dino. Biglang lumakas ang hangin at nagsimulang umuga ang sanga. Nay! Tulungan niyo po ako, sigaw ni Dino, ngunit wala nang nakarinig sa kanya. Napakapit ng mahigpit si Dino, ngunit hindi na niya napigilan, nahulog siya mula sa mataas na sanga. Ngunit imbes na bumagsak sa lupa, biglang lumiwanag ang paligid. Pagdilat ni Dino, hindi na siya tao, kundi isang maliit na butiki. Anong nangyari sa akin? Sigaw niya, ngunit tanging tik-tik-tik ang lumabas sa kanyang bibig. Takot at litong-lito, tumakbo si Dino patungo sa kanilang bahay. Nakita niya ang kanyang ina, ngunit sa halip na yakapin siya, itinaboy siya nito. Dahil sa katigasan ng ulo mo, mamumuhay kang butiki habang buhay, sabi ng matandang lalaki, na lumitaw muli. Ngunit may pag-asa ka pang makalaya. Naluha si Dino. Nais niyang humingi ng tawad, ngunit paano kung hindi na siya muling maging tao? Mula noon, nanatili siyang isang butiki. Tuwing gabi, maririnig ang kanyang tik-tik-tik, tila isang paalala sa ibang batang suwail. Kaya, mga bata, tandaan, ang pagsunod sa magulang ay daan tungo sa kabutihan. Huwag maging matigas ang ulo, baka maging butiki rin kayo.